Dadagdagan ko na yung sagot ni Sec Jimmy dahil kasama dun sa tanong kung ano na ang natapos doon sa ating pinag-uusapan ng mga malalaking mass transit system. At kung ito ay matatapos sa lalong madaling panahon, magbibigay ako sa inyo ng counting report dito sa mga ating ginagawa para sa mass transit. Alam niyo, wala talagang solusyon ang traffic kung hindi tayo malipat sa kalsada at mapunta sa mass transit. Kaya tayo naglalagay ng mga subway, naglalagay tayo ng mga tren. Ito po, para naman ay mas madali talaga, wala ng traffic. Kaya pag sumakay ka ng tren, walang traffic. Kaya nakikita natin sa mga ibang lugar, kahit yung mga pagpupunta, sasakay ka ng tren, sasakay ka ng subway, makikita mo, lahat ng klaseng tao dun sumasakay. Kahit yung mga mayayaman na may kaya, sumasakay sa tren. Dahil yun ang pinakamabilis mapuntahan. Kahit na yung malalaking syudad, New York, ganun, London, ganun. Kahit na sino, ang tren ang ginagamit. Kaya yan talaga ang tanging solusyon. Kaya yan ang aming pinupursige tungkol nga para mapalagyan natin, pagandahin natin, mapalawak natin, mapabilis natin ang mass transport system, malipat ang pagbiyahe, ang mga commuter, imbis na sumakay ng bus, ng tricycle, ng jeepney, o yung sarili nilang sasakyan, ay sila'y sumakay na sa mass transit system. Magbigay ako ng konting report sa mga ongoing construction railway project. Yung North-South Commuter Railway Project, yung Tutuban hanggang Malolos, ay 61% na kumpleto. Ang North-South Commuter Railway Extension Project, Malolos to Clark, ito, 56.5% na tapos na. North-South Commuter Railway Extension Project, yung South Extension, Manila hanggang Calamba, ay 38% na natapos. Ang Metro Manila Subway Project, 41% na ang natapos. LRT Line 1 Cavite Extension, 80% na tapos. MRT Line 3 Rehabilitation and Maintenance, 85% nang tapos. Ang Unified Grand Central Station, ang common station sa Quezon City, is 83% finished already. Ang MRT line Quezon City hanggat Bulacan ay 67%. Kaya talagang ito'y minamadali natin dahil nababanggit nga na napakalaki ang sagabal sa progreso natin ang itong traffic. Hindi lamang sa oras na nasasayang, hindi lamang sa gasolina na nasasayang, nakakaantay ng ora-orada sa daan, at yung gastos ng ating mga commuter. Nabigyan nga tayo ng statistic ngayon sa kasalukuyan, 4.9 billion ang cost ng commuting dito ngayon sa Metro Manila. Kung wala tayong gawin, aakyat ito ng halos 9 billion kada araw. At tapos ang analysis ng NEDA at saka Department of Finance, 3.5 billion ang nawawala sa atin. Yung tinatawag na opportunity cost, nasasayang na oras, ang mga dapat na hindi na productivity natin bumabagsak dahil nga nag-aantay tayo ng sasakyan. Kaya dyan tayo pupunta. Ang tanging sagot dito ay talaga ay mga mass transit system. Kaya yun ang aming minamadali, yun ang aming gagawin na priority. Hanggang ngayon ay priority sa mga infrastruktura kontra sa trapiko.